Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media. Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 Alas, kasama ang 4 na news kupero. Michael Fahati, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Llamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira. 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30. Replay tayo ng gabi ha. Magandang tanghali! 1:30 na ng 1:33 na pala. Na-late kami ng konti, ha? Dito sa inyong 4 alas hanggang alas 3 kami. Naku, may cliffhanger tayo. Dalawa ang ating guest ngayon. Dalawa? Dahil Women's Month, syempre. Ako si Michael Bahati ng inyong Ace of Hearts. Pakilala kayo, brothers. Magandang hapon po sa lahat ng ating alaskador at alaskadora. Nako, magandang cliffhanger yan. Yan. Nagkaroon ng energy, dito sa ating studio at baka may pass-up. Yan. Naman talaga. Alan Herman po, Ace of Diamonds. At mabuhay po tayong lahat. We're keeping strong despite yung mga challenges na hinaharap natin dito sa mga Middle East oil crisis. Mag-enjoy po tayo sa susunod na 1.5 oras. Yan. Ayan, magandang hapon. So, tama nga, sabi ni Alan, nakikiramay tayo sa ating mga echo. Sa kababayan natin. Sa mga echo. Echo chamber. Echo chamber. Tama. Pero, ayun. Nawala echo. Guard! Ayun, nakita niyo ba yung mga presyo ng maraming hinimatay yata yung mga sasakyan. Doble na yung presyo ng diesel, di ba? Oo nga eh. Kaya, Mahirap himatay yung mabubunggo. Huwag niyo masaya. Nagpakilala ka na ba, Prof? Prof, Ayan. Ace of Clubs. Ayan, Ace of Gas. Prof. Guido. Echo. Kamusta ka na dyan? Dyan. Kitae! Okay, sorry po. Sek. Ronald po. Yan. Ace of Spades. Yan. No, ang inyong political heckler. Yan. Behave ko ngayong araw na to. Bakit? Ako'y subdued. Nakakain niya, Sek. Dahil may mga kasama tayong mas kinakailangan marinig. Yan pala yun. Kaya yung mga kasama ko rito, pigilan nyo yung mga sarili. Yan. Lalo na yung Doc Guido. Notorious. Mga paeko-eko. Siyempre, bago namin ipakilala sa inyo yung dalawang guest, magkahiwalay sila pero ipagsasama natin mamaya-maya na. Sir, mag-jokes kaya muna tayo. Okay sa akin yan. Sige nga, Okay jokes sa akin nga. yan. Sino una? Ako na. Ikaw na. Ako heckler. Okay. Sige nga. Nasurpresa ka ba? Yan. Naging desisyon ng COMELEC. Medyo. Una, Oh. sa kaso kay Senator Chis Escudero. Gulat yun. Yun naman, kay Senator Marcoleta. Napanood ko yan. Malinaw naman nangyari. Malinaw. Alam na natin yon. Hashtag. Parang may isang tao na nasurpresa dahil tayo ang nasurpresa niya. Hindi siya na sorpresa. Hindi siya na sorpresa. Sino? Di siyempre, si nag-inhibit. Si Mr. Chair inhibit. George Garcia, no? Dahil? Ha? Bro, spirito ni Prof. Guido. Lumayas ka kay Saklama. Sige. Siya ang nagsorpresa sa atin dahil Dahil si Chairman George. Cliffhanger naman tayo. George Garcia. Akala ko siya magsasabi.
Ganun ba yun? Siya si Chairman George Bula Garcia. Ayun. Bulaga! Pero dati, hello. Hello, subdued ako. Nawala yung Bulaga. Nawala yung Bulaga. Oh, sorry. Pero dati, Dati. hello Garcia. Hello, Garcia. Ngayon, ano na? Ngayon, ano na? Oh. Edi, hello Garcia. Yo! Hello Garcia. Parang ko tayo ngayon, ha? Back to the drawing board. Ang hina ng mga punchline natin. Nakakalito rin ang galawan ng pahayag ngayon ni Congressman Toby Chanco. Napanood niyo ba? Medyo. Dati 1 million loyalista percent. Di ba? Siya yung campaign 1 million times daw. 1 million percent. Dati loyalista. Ngayon, parang DDS, pero dinideny niya. Di ba yung Dinideny. sinasabi mo, Sek? Yung 1 million times na? Hindi daw kaya kuhanin. Sabi niya kay Vice President. Hindi 1 million % sure hindi siya mag-aareglo. Areglo. May ganun eh. May nagtatanong ba tungkol sa Tinanong siya eh, kung anong paninindigan niya. Ang sagot niya, ano? Ano? Ano yan? Sabi niya, to be or not to be. That's the question. Bongalabs pa rin. Philosophical yan. Kong Toby, magayos ka. Baka mabanatan ka rito sa 4. Huwag ka na matakot sa amin. Kaya- Matakot ka kay Doc Gito. Yeah! Echo. Ako meron. Sa pagdinig sa kamera, pansin nyo ba yung tila nasa row 4? Nung nga pala. ituro ang rules of impeachment, siguro napanood nyo yun. Ano? Napanood ko yan. Ngayon lang daw niya narinig yung salitang sufficient in grounds. Narinig niyo ba yun? Narinig ko yan eh. Parang siya, nilecturean pa siya eh. Nung elementary, tayo lahat, nung elementary tayo, may tawag dyan eh, yung pinapagalitan parati ng teacher. Ano? Ano tawag sa... No. Sila yung mga napapaulo sa puwet. Witty mo, ha? Witty mo. Wala pa yung sound effects yan. Marculina. Akasan na raw ni Vice President Sara Blood ba? sa hamon ng debate ni Lovely. Apelido pa lang, kakabahan ka na. Kabahan ka na, Granada eh. Sa isang kondisyon, May kondisyon. Ano? Ano kondisyon? dapat may prompter. Ang ganda ng prompter natin dito. Ito, sabi nga, joke ni Prof daw to. Ito, IQ test. May echo talaga pag si Prof. May echo pag si Bakit Prof. ako may echo? Pwede bang pa? Joke ba ng kanyan, mathematician? Ito, Sek. Ano yung, what is one Marcoleta brain plus another Marcoleta brain? What? Equals. Equals what? Equals what? Equals coco nuts. Ano mga ganda? The coconut nut is not a nut. Coconut nut. Semping yata ang nagsabi nun eh. Okay, joke ni Semping. Galing yung prompter nito eh. Linagyan na natin ng echo. Equation. Yun yung joke, may poses and Mukhang pings wala dyan. na manonood dito. Wala na. Pero may 4,200. Ano sabi ng joke ni Semping? Ay, di joke. Post pala niya sa Twitter. Sabi niya, the coconut doesn't fall far from the coconut tree. Yun pala yun. Yun pala yun. Pero ako, Problema dyan kay SNPing, hindi yan nagbibiro. Walang di joke may yun. Pag nagbiro yan, kakabahan ka. medyo papawisan ka ng malamig. Pero narinig niyo yung dalawang pinapatamaan ni Mike Defensor na nag-absuelto raw sa dapat na kriminal na akyat bahay sa inyong barangay. At dapat hindi siya ang may kasalanan dahil lookout lang daw siya. Lookout lang? tumulong. Narinig niyo ba yun? Yung pinaringgan niya? Sino yun? Kilala niyo? Sino? Sino nga ba yun? Yung akyat bahay, si Senator Marcoleta. Yung nag-absuelto, si Sino? Barangay Chairman Garcia. Pero akala ko nga nung unang dito totoo pala na sinabi niya. Yung analogy, no? Akin yung makit bahay ay kwan. Hindi pinarusahan. Yung naglagay nung kwan, Nung bangko. bangko, yun ang pinarusahan. Galing eh. Kaya kung mag-aakyat bahay ka, Michael, ayusin mo. Sige, speaking of akyat bahay, paano mo maiiwasan ang akyat bahay? Di ba dapat magtayo ka ng bakod? Of course. Anong Anong klaseng bakod? klase bakod? Dapat yung Mike Defensor. Alam mo ang intention. Sabi nga nila, the best defense is offense. Oo. Pero
Dati inseparable Pakibalik sa si... echo. Ibalik niya yung echo para narinig kami, oh. Dito! Meron pa ba? May echo pa ba? Wala na. Dati inseparable si Mike Defensor at Marcoleta. Ay, oo nga. Dati, Parang bago na yung status nila. Ano na? Iba na yung status nila. Ano na nga yung status nila? Ano na? Wig or wig out you. Wig or without you. Baka ano tayo, ma-flag tayo sa ano. Kumakanta. Sino naman? Sinto natin naman para hindi tayo Okay, announcement! Sumali sa aming talakayan sa PRTV Sokmes. Mapapanood ang 4 alas sa Beam Channel 31 at Channel 26 para sa Baguio at Iloilo. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung mga screen. Legazpi, 33. Batangas, 36. Cagayan de Oro, 43. At General Santos, 51. Oy, mga Alaskadora, live din kami sa Signal 31 nationwide. Oh, yun. Pati na rin sa PRTV YouTube channel. No. Mapapakinggan din kami sa DZMM, Radyo Patrol sa East Trend at iba't ibang FMR stations. Mag-subscribe na kayo. Please. Ayan. mag-like at mag-subscribe din sa aming social media pages. 4 Alas Facebook page, Instagram at 4 Alas PH, TikTok 4 Alas PH, Badass Studios Incorporated Facebook page, youtube.com/badass.studios Inc. Uy! Instagram at galing, badass.studios Inc. TikTok Badass Studios Inc. Yan, oh. Magandang hapon din sa ating mga listeners sa DCMM, Radyo Patrol, Sa sa East 30. Yan. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa PRTV, ano bang hinihintay nyo? Subscribe na. Subscribe na. Uy, international chapters. Meron din tayo ha. Magbati tayo ng mga international chapters. Michael, umpisa mo. Batiin mo na natin ang ating international chapters. Hello sa mga taga-Ireland. Uy, may chapter tayo Ay, doon. tama ko kagabi, yung Irish Ambassador. Uy, Wow. The Irish, the Fighting Irish. Ako naman, meron din tayo. Uy, buongiorno, Italy. Ayan. Spaghetti. Sa ating Italy Kasama ko chapter. rin yung Italian na ambassador natin ng European Union. Si Ambassador of Jesus Christ na. Hindi na kasama ni Sek. pizza. Message ng Malaysia chapter. Sali na sa ating talakayan. Kapit-bahay na natin yan. Ano? Oh, Japan, Uy. Netherlands. Wow, dami. Kasama ko rin kagabi yan. Uy, Japanese ambassador at Dutch ambassador. arigato. Yeah. Never change, Prof. Para si Isek, parang may flying carpet. Lahat ng ambassadors nakasama eh. Sorry, yan ang nakayanan. Pero lang yung ambassador ni Jesus Christ. Rock Snyder. Hindi. Bakit? Ayaw mo kasama? Hindi, umiiwas sa akin yun. Naguguho yung aking self-esteem eh. O kayo, huwag kayo iiwas dahil magbabalik ang 4 Alas! Bakit nga? 4 alas. Walang kakala. Magkakaiba ng personalidad. Iba-iba pero isa. Hindi atras. Talaga inisyong nagliliyab. Sabi ko kanina, dapat mataas ang energy nila dahil may tigbe-20. Oo. Dahil sobrang taas ng energy natin dito sa studio dahil kasama natin ang... Nako, talaga nagkaroon tayo ng energy dahil ang kasama natin ngayong araw na ito ay walang iba kundi ang ating Secretary of the Department of Energy. Si Secretary Sharon Garin. Yeah. Yeah, alam niyo siya ang tip of the spear Yeah. sa ating hinaharap na pagsubok dito sa ating oil crisis di umano na nangyayari sa ating Hindi umano. pero in terms of qualifications ay medyo
masarap naman maganda naman ang lugar natin dahil siya ay isang abogada, Yan. isa siyang MBA, graduate, at syempre, siya ay isang CPA din. Yeah. Hindi masyadong qualified. The woman of the hour. Yun ang kayanan eh. Oo. Kakayanan. Kaya nalilita ko. Medyo lahat ng academic credentials Hindi natin. ko alam nasa kung kanya. magamit ko yung mga degree sa problema na to. The woman of the hour, Secretary Sharon Garin. Ma'am, Thank you, po kayo sa thank aming you. Maraming salamat po and thank you for having me here. Yeah. Ma'am, despite all of this, medyo nakangiti pa rin tayo. Yan. Medyo you're still Laban, keeping up. laban, Laban lang. Yan, ganda. Positive. Secretary, nakausap niyo na ba si President Trump? Uy. Na itigil na itong kalokohan? Yeah. Nadamay tayo. Text natin mamaya. Yeah. Oo. Text na. Hindi, ano talaga, problema niya to, damay-damay buong mundo. Actually, and nasaan ba tayo? 21st day, no? 21st, diba? Yeah. Thereabouts, More no? than 3 weeks na. No end in sight. No. Yun na nga eh. So, in terms of sabi nyo nga, damay-damay na, Sec, to be, to get it Yeah. out of the way. Is the sky falling, Sec? Yeah. Magkakaroon na ba ng post-apocalyptic scenario dito sa Pilipinas? Panic buying? Magkakasaksakan na ba? Si Prof. Guido Bay tatakbo na sa kalsada? Riots. Na nakabrief Oo. lang. Kailangan pa ba ng crisis yun? Crisis management. Supply, kung pag-usapan ng supply, parang okay naman tayo eh. How many days? Kasi ano yan eh, nagsastock tayo every 15 days Oh, okay. traditionally, di ba? So, imposible naman, hindi ko pwedeng masabi na 60 days or kasi hindi naman kaya eh. Correct. Wala tayong storage capacity. So, tuloy-tuloy, ang binabantayan ko talaga, papasok ba yung mga orders nila? Yun. Diba? Baka sabihin ng mga Korea, China, Japan, yung mga suppliers natin. So, binabantayan namin na dapat kung ano yung kontrata, wag Ito pa rin, i-cancel. oo. So, minsan may nag-a-announce na country, so iniisa-isa namin yung countries, iniisa yung orders. So far naman yung mga orders for April, good sila. Uy, may that's mga good report news. naman. So, mag-extend yan. Hopefully, every time, kaya lang nga, every time 30 days Yes. yung trabaho natin. Pero, so far, siguro kung nagpa-interview ako sa inyo last week, medyo hindi pa ako sigurado. Yan, Pero ngayon, Oh. parang mas positive Mas na. okay, Na maganda na yung response ng ating mga... Thank In goodness. fact, today, ang aga-aga pa akong ginising ng Malacanang kasi yung India pumayag na rin ako. Ay, Wow. That's good news, oh. Breaking. Small triumphs. Tsaka parang may yung mga traders kasi ng fuel. Andiyan lang naman yan sa international eh. Parang nahahanapan nila ng paraan saan kunin. Yes. Kasi pumapasok na yung mga orders ngayong week eh. So, They will hindi find a masyadong totoo yung news sa international na most of the oil-producing countries are trying to secure muna dahil nga sa instability, insecurity, no, hindi muna sila naglalabas. Or kung maglalabas sila ng kaunti, ay sobrang taas ng presyo. Dahil nga dito sa sitwasyon natin. Hindi totoo yun? Ano yan eh, I don't think supply ang issue natin. Basta willing ka lang magbayad ng premium. Oh, yun. So para sa bansa, willing naman kami na magbayad ng premium basta sigurado na. So kaya dalawa na, oil companies na natin bumibili, dati sila lang. Ngayon pati gobyerno, we're willing to pay as much para lang ma-secure madagdagan yung number of days natin. But again, Sec, you mentioned that bukod sa pag-secure ng supply, saan ho natin isustore yan, Sec? Si oil companies natin, mga 50% lang ang finifill up. Oh, Kasi okay. mahal eh. Yes, the Diba? storage cost. So ngayon, ang usapan, kung may makuha kami, we work with one oil company, store namin sa storage company. Okay, so Tapos sila na rin yung kaya nila mag-distribute eh. Di ba? Sila naman nagbebenta na rin. So, tulong-tulong lang. hindi lang siya whole of government approach. Oo, but- The private sector is also now being involved. Na dapat lang naman. Mabuti nga, talagang dyan mo makita talaga pag Pilipino yung Yun. kadil mo, talagang sila rin nag-o-offer na rin. Yun. So, I'm happy na yung mga Filipino companies natin talaga, they stepped up. Yun. Yeah. Pero paano yan, Secretary? Dahil, itong India, bago ito. Apa. Dahil 98% ng ating oil ay Middle East. Yes. 2% lang ang Malaysia. at Yun yung saka mali Brunei. doon eh, no? Oo. So, hindi Yeah. ganun kadali, no? Oo. Pag may nangyari sa main source mo, Yeah. that's 98%, no? That's 98%.
98% kasi ang bumibili tayo ng refined products sa South Korea, Japan, China, lahat sila niyan kumukuha Yes, doon eh. yes. Hindi tayo Refining bumibili lang sila. Oo. diretso, indirect tayo. So, wino-work out din ng mga countries ngayon na yan, maghanap ng iba. So, iba, kinukuha nila sa Australia, US, Canada. Hindi ko alam kung iba nakakuha na sa Russia. Pero combination yan, natuto na rin tayo eh. Pero, well, dapat talaga iba-ibahin yung source. So in the future, in the medium term, we have to diversify. Yes, Diba? yes. Pero yung ibang issues like oil deregulation, nire-review ba natin ngayon yan? Palitan na sana yun. 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 Medyo mabigat yun. Sige, susugan ko na nga, ma'am. Sige, diretso Sige mo nga. na. Bakit palitan? Hindi, kasi ang okay naman yung oil deregulation. Ibig sabihin ng oil deregulation, liberal market. Yes. Private is the one, Wala masyadong role of government. Laissez-faire. competition determines the price, mga ganon. Pero that's only good kung maganda yung panahon. Correct. Pero pag bad times like this, ni wala man lang teeth ang gobyerno, bantay lang. Pero cannot prevent like yung mga price shocks or even the price abuse, no? Yes. So kailangan talaga medyo medyo may transparency dapat at certain moment dapat yung gobyerno pwedeng pumasok. Doon ako papunta sa local market po natin kasi sa balita, pag nagpapagasolina yung ating mga kababayan, sabihin, bakit nagtaas? Hindi pa naman nyo ina-announce. Next week mag-a-announce, pero bakit baka bago dumating yung next week, 114 na ang diesel, yung mga ganun po ba? Parang, Secretary, pag may ganilang crisis, parang rocket, ang bilis tumaas. Oo. At tapos pag bumaba naman yung presyo, Ang bagal. Konti. Parang parachute. parang siyang Doc Guido. Yeah. Nagpa-power. Parang wala bang role ang government para mapagsabihan man lang itong mga As they should. big players na pwede bang mag-ayos naman kayo ng konti? Konti-konti. I-absorb naman yun ng konti yung increases na ito. Hindi lang lahat ipapasa Tama. sa consumers, di ba? Kasi ano yan for me, hindi lang yan negosyo, it's a public service. Agree. Diba? So, dapat may konting transparency at control din yung gobyerno. Right now, with all the regulation, din natin magagawa, no? So, dapat talaga in times, alam mo, ang accounting kasi ng ang accounting ng oil industry, hindi sila yung normal lang natin na accounting. Sa kanila, replacement cost. So, ano ba, week 1, ito yung presyo, tapos, pero binili mo siya week before, halimbawa 100 siya ngayon, pero binili mo na ng 50, bakit siya ina-allow namin na 100? Kasi bibili ka pa, magre-replace ka pa eh. Pag 50 lang siya, kalahati lang mabibili mo. You will absorb. Oo. So, nagro-roll lang yan, pababa, pataas, may lugi, may, di ba, at Correct. times also. Now, how much do they earn? That's also been a legal issue, di ba? Umabot pa nga yun sa Supreme Court. Oo, medyo. But that's also something, hindi naman kailangan na i-control, pero transparency, at least people knows where the profits are, no? So, yun yung sana yung sa akin lang na kung gusto natin na liberalized, there should be transparency. Pero- Alam na. Pero kahit kasi free market tayo, kahit may oil deregulation, dahil very strong ang government, pwedeng tawagan kasi yan eh. Yan. Pagtawag namin. Mahilig tumawag ito yun sa si Secretary Garin. Yan. Yan, may dalang patpat. Nagbabayad ba kayo ng tamang tax? Konting sindak. Oh, Discarding kahit llamas deregulated, kahit free market. discarding llamas yan Isang eh. tawag na, ako naman, tulungan nyo naman kami, huwag naman lahat pasa sa Yan, yan. Kamusta yung mga permit ninyo? Hindi maunawaan ng tao yung transfer tax, yung ganyan. Yeah. Maunawaan nila ay tumaas by 100%. No? Kaya kahit anong paliwanag natin, Mahirap explain eh. talaga. Pero, okay lang yan kung nakikinig sa sekretary, Pero kung hindi, kaya dapat batas talaga. Yeah. That's what I think. Kaya na hindi na yung parang you're asking a favor pa. Yes, Diba? true. So, kung ako Yeah. yan, let's... Lalo na kung walang konsensya. patawagin niyo ako. Baka lalong taasan. May approach mo eh, RPG. Yun, tama ka na, gusto ko nga sana yan, tignan din yung, yung cost structure niya, kung magkano kita ng kada level, kasi may mga distributor ka pa, may bulk distributor, may ahente ka pa. So,
okay lang naman yan. Basta hindi lang too much na kawawa naman yung mga kababayan natin. So, there's no transparency in that sense. Hinihimay-himay pa namin kada kung ano yan. Para, Correct. So, hopefully, with this, we learned our lesson. And Congress can do the reforms. No? Sana. Ako ramdam ko, Secretary, yung mga nagte-text, yung mga nanonood sa atin ngayon, yung mga ordinaryong citizen, yung mga driver. Kasi pag nanonood ako ng balita, sinasabi, ba't ganito itong mismong gasoline station na ito? Tapos tinatanong lagi, nakikita ko yung mga anchor meron bang taga-DOE dyan? Yes. Compare ang pagsumbungan. Diba sabi mga kanina, ano yung extent ng ipin natin? Ano yung extent na pwede natin silang gawin? Yung pagpataw ba o paghuli o pagtapik lang sa ano? Ano po yung extent na kayang gawin ngayon ng DOE? Mas gusto ko sana tapik lang para open naman lahat Yeah. sana. Ayaw naman natin mag-close ng gas station, correct, di ba? correct. Pero meron pong violation naman talaga sa mga Price Act, sa mga ibang batas, kung nag-profiteering at hoarding. Yun, hoarding meron talaga. yan, meron yan. So, ngayon, dahil 14,000 ng gas stations Opo, natin, opo. ang staff ng DOE, mga 800. Yan. May disconnect. Kasama na ako dyan. So nagpapatulong kami sa DILG, sa PNP, pati yung sa mga mayor. So sila po yung pupunta dyan at nag-check. Pero as much as possible, we don't want to close. At this time, Kasi, tama naman. kailangan naman talaga yung serbisyo nila. Kaya lang, minsan, may nakikita yung mga pulis na wala talaga mga business permit pala yung iba. Yun nga, oo. No, nalilinis din siya. No? Pero, yes, I think there has to be more teeth on the part of DOE. Alam mo, hinahanapan ko pa ng ibang batas para lang And it's a function of Kasi Congress. sa profiteering, kung lang yan 5,000 to 2 million. Yun, ganun lang. Yung peso. Daling bayaran. Kayang-kaya ni... Kaya ni maliit lang yan. Pero sa maliit ng gas stations, malaki na rin yan. No? Pero Kasi ang isang balitang nakita ko lang yung meron sa Plaridel ba, Bulacan, hindi ko na maalala, na parang hindi siya gas station pero may tangke lang at nagbebenta. Isa yon. dapat yun may permit. Dapat yun. Number one, you don't know that things being stored. Pero yun kasi nananamantala na rin. Pero mga ganun kasi dapat may permit ka kasi safety, baka sumabog yan. Yes, mga ganun, exactly. Diba? Baka Pero yan talaga, dapat sana wag na sa ngayon, wag muna tayong mag-take advantage ng sitwasyon. Kawawa naman bansa natin ito. Ako may tanong Baka, isa. kasi bigyan natin ng halimbawa para yung iba matakot. Sample. Yun, sample sample lang. Meron naman, meron naman. Sasabitan mo ng cardboard paper, wag pa marisa. Mga ganyan ba? Easy. Hindi, nakasabit lang sa kwan. Sa puno Parang yung sa, puno ng nyog. sa BIR, no? Yung may kandado. Meron yan. Meron naman talaga yan. Ginagawa ng mga mayors. Easy. Ako may pinapatanong, yung mga jeepney driver, Yan, sa yan. transport group. Nag-uusap na kami ganun, sabi ko, is it a stupid or ignorant question to ask you? Why is diesel mas mataas kesa sa gasolina pag nagtataas po? Ano pong logic nun? Kasi sila yung apektado eh. Ayun, maraming factors yan, no? Maraming... Pero kasi... Paano ba yan? Kasi pag halimbawa, nung naggera sa Ukraine, Okay. umiba yung yung structure, yung industry na infrastructure nila. So nagkaroon ng mga distillery tuloy ng refineries sa mga iba't ibang Asian countries, ano. So naiba yung structure. Ang diesel kasi yun yung affected most. Naging mahal nga naman talaga siya. So it's more in the industry na dati kasi refinery nandun lang eh. Yung pag-process po ng diesel ay ibig sabihin. Ngayon, nilapit na siya, so nag-iba na talaga yung presyo. So it just so happens na diesel talaga yung affected sa bagong struktura na. Kasi historically, medyo, during our time, and when I say our, I mean mine, Michael, Sec Sharon's, and Prof. Gido's time. Kasi kabayo pa kasi. Kabayo pa. Kalabaw pa Kalesa. nung panahon niya. Diesel was always historically lower than gas, di ba? Lower, di ba? So there was that flip that happened. Tapos nangyari yata Ukraine, parang umiba na. That's the inflection point. Okay. Umiba na siya. So, hindi naman yan DOE or tayo nag-decide. It's, international Yes, market. that's true. Kesa dapat talaga ang refinery damihan natin dito sa... So yung tulong po Basihan kasi ng logistics is diesel. Diesel, Yun, yes. Pag Crudo. transport Proseso. mo ng mga goods and services, it's basically diesel. Diesel, it's all diesel. Kaya pag may crisis, yun ang unang maapektuhan. Kaya tumataas ang presyo. Kaya, Pero sa US, wala sila masyadong diesel eh. Hindi sila masyadong gumagamit na diesel. Pero tanong ko lang, Sec,
Yung sinabi niyo kanina magbabayad tayo ng premium on top of the normal, will that affect yung prices natin sa near future, sa fuel prices natin? Does it mean pwede pang Pwede pang tumaas? Yes, definitely. to be transparent para hindi kasi, magulat Prof, yung ano? Ang pinaka-importante talaga ay meron tayo. Yes, yes. For me, Absolutely. Absolutely. dapat lang. We need to adjust our lifestyle kung sobrang mahal Yes, talaga. correct. Pero not having, Mahirap yun yun talaga disaster. Yun yung Disaster. parang hindi ako makakatulog kung hindi dumating. Tatakbo yun. ng Samahan na. Sinabi nyo, Yun yung pinaka-importante talaga. sinabi nyo na next week magtataas ng 130. Ano yung Naglabas ng 130 daw next price 130 increase. pesos. 130 pesos, no? Tapos pwede pang magtaas yan later sa linggo, no? So that's almost a 200% increase. So medyo mahirap talagang kahit may utos yung presidente na wag tataas ang mga basic commodities for 1 to 2 months. Baka mahirap. Market forces yan. That's the Phillips curve. Yun yung problema. It's an economic law. Pati fertilizer, mahirap na kung Yes, bilhin yes. ngayon. So, if you ask me how high Mitigate, yeah. how high it will be, hindi rin natin alam kasi kahit si Trump siguro hindi niya rin. Ay, hindi mas alam. Actually, marami siyang hindi alam. Hindi niya ata rin alam. So nobody knows what will happen. So yung presyo, hindi rin nila ma-predict. Marami pong experts na gumagawa ng prediction pero iba-iba. Yes, iba-iba. Kaya ang price is as long as we secure the supply, okay, one problem. Now yung presyo. Ang presyo po, I think yung mga kababayan natin, they can adjust. No? Yes. Mga resilient tayo. Even some of our companies, no, medyo nasanay tayo sa COVID. Kausap ko lang kanina ang grupo ng mga yung lang mga chambers natin. They're on the COVID mode na sila. Yes, di ba? absolutely. Kasi, pero yung mahirap talaga yung yung mga relying on diesel talaga yung manufacturing. Manufacturing, transport, semento logistics. natin, yung steel Transport, natin, transport. yeah. So the price is really a problem. I know, but I think the president instructed the SWD, the OTRDA, to intervene for the most affected. Yes. Short term lang nga siya. Hopefully this war doesn't last long. Absolutely. Sana. I mean, these are external forces, di ba? Pero Ang problema natin mahirap. kasi, indicatively, no? Siyempre gusto nating matapos na yung gera. Pero si Trump naghahanap ng graceful exit. At ang minimum na graceful exit niya is control of the Strait of Hormuz. Hormuz. Para makontrol yan, kailangan mo ng boots on the ground. Yeah. Kailangan mo ng may 400-kilometer shoreline ng Iran. He needs to send troops. Dapat meron troops na i-secure Yeah. yun para ma-secure yung Strait of Hormuz. Which means it will take time. Deployment. prolong. yeah. Israel naman gusto ng regime change. Yan. No? Kaya pinupondohan nila yung mga Kurds, yung mga insurgents sa loob ng Iran. That will also take time. Yes. Tapos ang Iran, dahil na-wipe out na yung kanilang leadership, kung na to. Kaya ang pato na to, existential na ito. Kaya indicatively, at least 1 to 2 months yan. Actually, alaskadora. Akala nyo, nagkwekwentuhan na kami dito. mga matatalino pa. Sabi nyo na nakulat, ha? Hindi, yung Qatar even mentioned, yung sinira nila na LNG plant, it will take them 5 years. Yes. Diba? So, there will be, like Ukraine, there will be a structural change Yes. talaga. So, kung hindi na Middle East or Strait of Hormuz, something will change talaga sa oil industry worldwide. So, baka lipat na naman ng ibang bansa yan. Di pa natin alam. Pero ngayon parang nag-a-adjust ng pakonti-konti. Yes. Pero this is a long-term problem. Long-term Kasi kahit sabihin mo matapos siya today, ang gera, Yung effects mo agad pa rin. 6 months minimum siguro yan may epekto. Hindi, kahit nga yung ating electricity, kahit siya ay coal-based. Yeah. Ang unang tingin, ay hindi tayo maapektuhan, coal-based yung ating electricity. What do you use to burn that coal? Index ang coal Yeah. sa gasoline. Of course. Yun yung problema. Of Tapos course. siyempre, yung main source natin ng coal, yung Indonesia, magkukanyan, mag-consolidate muna Correct. sila to secure themselves dahil may problema rin sila sa gasoline. Pumunta rin kami, we met with the Indonesian ambassador and made communication. So para lang ensure na ang deliveries Supply. kung parang hindi naman problema. Ang coal kasi mas tumataas pero hindi ganun kalaki. Siguro mga 20% higher na siya ngayon. So ang gagawin namin kung papayagan ako, that will restructure the market muna temporarily para kasi ang
ang impact is about 20% minimum increase on the Meralco rates. Pero kung pwede namin yan mabawasan yung yung increase, dagdagan lang natin ng konti. Like mention ng Presidente, dagdagan muna yung cheaper, which is coal and renewable, baka pwede niyang mabawi yung pagkamahal ng LNG, na Yes. triple na yung Yan, presyo. Yes, pero si So, Alan kasi kaya niya yung 20%. kami medyo hirap kami ron eh. Oo, kami hirap eh. Mga PR kaya. Bisikleta na lang kami. Kung kapayagan siya at kung kakayanin, they will do everything they can. Ready na kami to implement. Ready na. So, Sec, is there a dialogue among Southeast Asian countries on best practices kung paano I think merong ASEAN naman, pero ang ginagawa natin ito, imbes na maghintay tayo ng pag-convene, iniisa-isa po namin yung mga ambassadors dito. Okay. Tapos yung mga ambassadors natin doon, pumupunta din sa mga kung sino kailangan nila kausapin. Kasi what we're pushing for, ang request ko talaga sa country suppliers, is just honor the contracts of long-term contracts of our oil companies. Okay. And Tama they can naman. sell to us all. So the priority is just secure supply so Secure that supply. things don't stop. At whatever price Yes, for now. absolutely. And we're allotting a big budget na rin sa gobyerno para lang makakuha tayo. Kasi Economically sound yan. hindi tayo pumipili na ng presyo. Meron para pareho na. Mataas lahat eh. Siyempre, Secretary, yung kabilang side nito is yung mitigation. Paano natin matutulungan yung tatamaan? Halimbawa, yung subsidy. Yung fuel subsidy, no? Pero medyo na-amaze lang ako noong isang araw dahil parang pumayag ang gobyerno na magtaas yung pamasahe. Tapos, Binawi. kinabukasan, binawi. So, paano yung decision making noon? Tanungin mo na lang si Banoy. Sec, Basta ako may fuel na tayo. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung but I don't know what the discussions were. Siguro they had to rethink kasi kasi hirap na yung mga tao din sa high cost of fuel and as well as increasing electricity. So may pressure point yan on the dito for the drivers. Siguro mahirap din taasan mo pa yung pamasahe. So yung baka increase na yung cost of living talaga. So I think we need to discuss that with the economic managers. Correct. Ito talaga alam ko. Ay, teka. Hello? Oy, talaga? Baka naman hindi lang si Sec Sharon yan. Baka naman kami rin. O sige, papaalam ko. Sec, parang dami nakikinig. Almost 8,000 viewers. Live Naman yan, na tayo ngayon. 8,000 Lara. Dami nakikinig. Ako, Sige. itatanong ko ito. Kasi nagkaroon tayo ng lecture on economics and energy. Medyo. Pero siyempre, ating mga kababayan ngayon, pagkakataon mo na rin to, Sec, no? Kasi kapag kausap mo palasyo, mga ambassadors, yung mga energy sector, pero siyempre, mahirap yung hindi natin kausap yung taong bayan if we want cooperation. No? If we want yung tulong-tulong. Ano yung pwedeng, kasi nabanggit mo na kayo na may solar tayo, may geothermal, may kung ano-ano. Ano yung po pwede nating kaharap mo ang taong bayan, Yeah. sasabihan mo sila, if you want to do your part, ito ang pwede mong gawin. Galing mo talaga, Tito Boy. Sorry po. Ano po yung pwedeng gawin ng ating taong bayan? Alam mo- Para makatulong na sa atin lahat. Ang usual stock po natin is 30 days. Ngayon, or more. Ngayon, mga 40. Oy, good. Pero, pwede natin patagalin yung 40. Yes. So, based on historical data, enough for 40 days yan. Pero, kung sama-sama tayo, pwede natin i-prolong maybe 50% more. Kung gusto natin mag-extender, kailangan matipid tayo. Correct. Sa DOE po, ginawa namin, work from home kami, Yan, training kami ng drivers, maintenance ng mga kotse, unplug lahat pag bago umuwi. Ang lahat, pati water dispenser, Tama naman. tanggal lahat. Tama naman. Tama. We're trying to save 50%. And that's what I asked. Para nag-earth hour ka ng haba-haba. Habang we're still struggling to adjust, no? So, yun yung request ko sana, ang pakiusap. Na everybody, kung pwede sana, let's try to target 50% savings. Sa bawat tahanan. Yung 14 aircon ko, magiging 7 aircon na lang. Ang ganda siguro niyan kung yung unang magpapakita ng ehemplo, yung ating mga congressmen, yung ating mga senador. Oy!
ganda ng no? Para makikita ng mga maliliit na, uy, yung mga bossing, nagtitipid. No? Totoo naman. Bawasan naman yung mga Modeling. yung mga Tawag dyan. backup. Yeah. Lalo na yung isang governor dyan, no? Na sinasara yung NLEX pag mga Nagalit yata nagalit yata si Secretary John Vitt. Pati yung anak ng presidente. Medyo nagkaroon daw ng kwelyuhan. May intriga kami dito. May blind Nakita ko item. yata yan sa Facebook. Yes. Dapat sila yung mauna. Para yung mga... Lead by example. Pagkaraniwang tao, sumunod naman. Like ginagawa namin, kaming naungunguna, totally work from home kami, 1 day a week na lang kami, para pakita, kasi kaming nagka-campaign na magtipid eh. So we're doing it by example. And I Tama think naman. government agencies and officials should do that also. And I think there was a directive from the President himself na government agencies, at ang dami yan, laki ng workforce ng gobyerno, magtipid kayo. I think the target is 20%, no? Something like wag that. lang wag lang yung mga armed forces na. syempre. Coast Guard natin, wag. Tirador na yan. Okay, oo. Kapos na nga yun. Oy, brother, ano naman? Ano meron? Talaga. Siyempre, handang-handa talaga ang Energy Secretary natin dito talaga. Tinatanong pa ba yun? Okay. Actually, may segment kasi kami rito, Secretary, na ratatat. Siyempre, isasaalang ka namin. Hindi ka makakligtas. Ratatat. Simulan na natin ang ratatat with Secretary Garin. Ratsalang tanong, tapatan. Ratsadang tanong, tapatan at tarang. Tahan. Tara na, mga atat. Simulan na natin ang Ratatat! Alright, ito po ang ratatat, ratsadang tanong, tapatan at tarantahan. At siyempre, guluhin natin ang utak ni Prof. Siyempre, siya ang unang magtatanong. Ang una natin, Sec, ay pili na. Pili na. Pipili kayo ng isa. Yan. Isa lang. Multiple choice. Pili ka lang ng isa. Isa lang. Alright. Sige. Sige. Hindi yun multiple choice. Hindi. Dalawa lang. Dalawang choice. Mag-carpool o mag-bisikleta? Bisikleta. Ako, Sek, work from home o 4-day work week? Work from home. Yun. Uy. Itaas ang sweldo o ibaba ang presyo ng bilihin? Hindi yan patibongan. Medyo, taas yung sweldo or ano yun? Ibaba ang presyo ng bilihin. Something has to give eh. Yeah. Presyo ng bilihin. Yeah. Good choice. Good Para sa choice. atin lahat. Tanggalin ang excise tax o tanggalin ang VAT? Excise. Yeah. Okay. Ito, sa isip mo lang, Sekretarya, hindi naman seryoso. Ano ang deserve ng mga nananamantala, yung mga hoarder? Painumin ng gasolina o buhusan ng gasolina? Sa isip mo lang. Sa isip mo lang. Buhusan na lang. Kasi pwede Sayang yung gas eh. Pero ipapasara ko yung mga yan. Pwede ba mag-volunteer? Pagkabuhos. Wag kasi. Ito, Sek, seryoso naman sa mga, dun sa mga nanamamantala. Parang magaling sa'yo, hindi seryoso. Kulong at multa o kanselasyon ng prangkisa? Yan. Kanselasyon ako. Cancelasyon. Sa mga kaso at paglabag na inyong hinahawakan, sino sa kanila ang mapapanagot very soon? Yan. Yung bukas. Yan. Yung power producer sa Siquijor o yung Solar Corporation ni Kong Levisto? Ba't may ganon? No answer. Nanong niya ba? Sino mas matulin lang? Sino mas matulin? Ano? Problema, sa akin binibigay yung mga patibong eh. Wala sagot. Wala sagot. Sige, pass. Isa lang naman. Last na. Ano ang payo mo sa mamamayan at mga politiko? Mag-suggest ng solusyon, gumawa ng konkretong aksyon, o magtulungan? Magtulungan. Bayanihan spirit, Sek. Tama naman. Yan po ang ratatat ni Secretary Sharon Garin! Ay, nga pala. Yung tanong ko kanina, bulong na lang yun. Bulong. Para sa nakakalang. Ayaw mo pa rin bulong. Yung ating organically grown flowers. Pink pa, pink. Hindi ko sinadya yan, ha? No petroleum products. Wala akong kinalaman dyan, ha? In the production of Sek, bago ka pumunta sa aming panata sa katotohanan board, alam ko naman, gusto may katotohanan, lalo na sa presyo ng ating mga bilihin, ha? Anong mensahe mo na lang sa ating mga kababayan? Anong dapat nila ngayong gawin sa atin?
magtipid po kayo po. Yeah. Nakikiusap. Tulungan niyo po yung bansa. Konting bawas lang ng gastos. At mababawasan din gastos nila eh. Yes. Ito. correct. Ito. So, it's a time to... Kasi nakita ko kanina. Well, sorry. Sige lang, sige lang. Nakita ko kanina sa Cuba. Wala na silang electricity. Yes. Wala na walang tubig, walang pagkain, di ba? Hirap nun. So let's, prepare for the worst. Tulong-tulong tayo Agree. para hindi mangyari yung worst. Yes. Austerity and frugality are virtues. Yun siguro yung delicate na trabaho ni Secretary, yung balancing ba? Yun. Na ayaw mo magpanik yung mga tao, pero at the same time, gusto mo maghanda sila sa, sabi niyang, worst case. So ano yung balancing na yan? Yun Mahirap yan. Buti na lang, very well qualified ang ating Energy Secretary at siya'y pipirma dahil siya'y naniniwala. Maubusan na ako ng energy. Yan. Andiyan si Yusik Clear, andiyan si Sentry. Saan ka dyan? Ako, sa ilalim ni... Sabi ng ating viewer, si Larry June, ang galing ni Sec Garin. Yan. Akala ko maganda. Yan. Meron na nagsabi. Given na yun eh. Given na yun eh. State of the office naman. O lalo na, pagkatabi mo kami. Yan, yan. Lalo Ay, kong mas lalo yung gumaganda. bagay. Correct. Oo. 100%. Ay, naku. Magpaano naman tayo? Huwag kayong kakalas. Magbabalik ang 4 Hey, thank you. Salamat, thank you. Gusto ko itong ganitong Thank you. Walang kakala, magkakaiba ng personalidad. And welcome back to Cuatro Alas. Ayun, ano yun? Ano bang pasabog ito? Bigla-bigla na lang. Ano ba? Nagawa naman tayo ng show. Mas malakas pa sa Granada. Granada talaga. One more for the measure. Welcome to the show, is Lovely Granada! An honor to be here. Yan. Sige. Ano yung sinabi mo? It's an honor daw. Oh, an honor. It's an horror. It's a horror here. Grabe, the woman of the hour, the week. Depends on which side of the political fence you're on, the bane or the boom Yeah. of social media. Talagang love her, hate her. You cannot ignore her. She is all over your social media feed. So, anong pakiramdam, Miss Lovely? Laking pasasalamat ko kay Lovely dahil yung mga galit sa akin, nabawasan. Nalipat eh. Nalipat. Salamat naman. No? So, anong feeling, Miss Lovely, na naging hyper-growth social media, ano ka na ngayon, commentator, from relative obscurity, self-admitted obscurity naman, na biglang naging ganito. How has fame changed you? Ano ba nangyari? Baka hindi ka na namin ma-reach. Unreachable. Wala namang nagbago. Actually, kasi, diba, working from home, hindi ko naman talaga, kasi pag hindi ako tawag nito, if hindi ako sa social media, naka-open, nagsha-shutdown ako minsan eh. I have this period of time na hindi ako nagsusokmed. So, hindi ko siya nararamdaman. Ako pa rin naman ito. Ikaw pa rin. Although overwhelming kung talagang magdidwell ako doon. Pero can may imagine. buhay naman outside social media. So, Which should be, oo. Pero bago ito, anong ginagawa mo? Sige nga. No? Parang, paano ka nakapasok dito sa kalokohan na ito? ano lang naman, gaya nga ng nabanggit ko, kasi nagtuturo lang naman ako ng English, work from home. So, ayun, nagtuturo ako ng public speaking sa mga Chinese. Pwede mong turuan yung Kaya paturo ng boy. especially sa pronunciation. Have I got a client for you? Ano na po fully booked na. Ay, sorry.
In demand. But, Tapos, from there, So from there, pero dati pa naman, nag-express naman talaga ako ng political views ko, ng mga tawag nito, opinion ko on social issues sa Facebook. Pero syempre, yung mga viewers ko lang din, mga circle of friends ko lang din. So, ayun, may mga napapansin din ako ng mga Duterte supporters from my church, especially the serving brothers and sisters. So, doon ako medyo talagang kumulo yung dugo ko. So doon ako parang nag-start na talagang mag-openly resist. Kasi if these people who are praising God in the meetings are also openly supporting those who mock my God, then I had better resist openly na din. And then nagkaroon ako ng traction nung yun nabanggit ko na rin sa mga nakaraang interviews. Nag-gain ako ng traction nung tawag nito, gumawa ako ng video in reaction dun sa DDS vlogger na nagsabi kay Emma Natienza na pumanaw na. Sabi niya, yan ang nangyayari sa inyo kapag minamak niyo si Duterte. Ay. So, dun ako talaga Init ang nagalit. ulo mo, no? Yeah, and so I made a video. Tipping point ka. Oh. Ayun, nag-gain siya ng traction, and then marami sa mga Bisaya viewers ang talagang parang kumbaga sabi nila nagkaroon daw sila ng boses, yung matagal na daw nilang gustong sabihin, nasasabi ko daw. So parang ayun, doon na nagtuloy-tuloy. si Lovely kasi bisdak. Na, Bisayang dako. galing sa Jensan. Correct. Hindi ganun karami kasi mga Mindanao. Mga bisdak na katulad niya. So let's put closure to this once and for all. Lovely. Speaking of Bisdak and this whole Jensen thing, let's put final closure on this because you're being bashed. Alam mo naman pala, yan. Nasabi nila na Pero siguro interview mo ako. for me, ewan ko kung extra perceptive lang ako, kung may comprehension lang ako. I doubt it. Ako, klarong-klaro yung sinabi mo nung interview mo. Pero for final closure, people are accusing you of not knowing anything about Philippine geography. Can we just put closure on that once and for all? Yun nga, sabi ko naman kasi. Ulitin natin direct. Sabi ko kasi when I was younger. Ako naiintindihan ko yun. Nung kabataan ko kasi, that was like before 2001 kasi, yung Jensen, o baka i-cut nyo na naman to. Yung Jensen nga naman ay part ng Region 11, which is now known as the Davao Region. Ini-insist kasi nila na wala pa naman kasing Davao Region noon, Southern Mindanao naman kasi yun. Ang para sa akin, I have to use yung term na known today kasi yun yung mas relatable yun yung mas kilala. I really think na kapag kung talagang may common sense ka, maiintindihan mo naman Pero kung talagang nananadya ka, na ayaw mo lang kasi talagang intindihan. Pupunta ako sa kabilang side of the fence. Hindi ba tinitignan din ito, bukod sa ito'y batigas, hindi ba tinitignan na baka walang may bato sa'yo? Walang masabi sa mga sinasabi mo at yung sinasabing yon ang Parang ako. nakalatch on. Pinapanatan na sa akin yung paglalakad ko. Sino yun? Sino yun? Doktor pa naman yun. Ganun daw. Red Tagger. Diyan pa yun Diyan pa yun sa kanto. So yun ang binabanat sa'yo. Anong tingin mo? Walang ibang mabanat? Ano bang? Ano po? Walang ibang mabanat. Sorry. Ano ba? Feeling ko wala siguro talaga Yung iba, binabanatan yung itsura ko. Yan. Pero that doesn't hurt us. Kasi parang, ano ba yan? Ano ba yan? Yung binanata ka na anak daw kita. Love child. Kaya granada dahil masama ng granada sa Tay. Sige nga. Tay, it's so nice. Tay indigo ngayon, tay set. Pero kino-corroborate ko yung sinabi niya, yung sa Davao Region. No? Dahil nag-organize ako ron Correct. Mga late 80s tsaka early 90s dyan sa Jensan. Correct. Yung kwan yung mga urban poor dyan sa Labangal. Yes. No? Dati squatter sila dyan. Ngayon sila na may-ari ng lupa nila. Yun. Kami nag-organize noon. Yung mga union dyan Yan. sa Jensan. Ano sinasabi mo, Sek? Parang Support. recruit mo ba ito? Parang Alam mo, bula pa lang. Late 80s, early 90s. No? May isa akong takeaway sa binanggit mo. Ito siya.
You're being from that region, no, Bisdak ka, meron epekto ba ito? Kasi parang, sabi mo, nabigyan sila ng boses. Bakit dati wala ba, ibig sabihin? Or meron bang connotation na pag ikaw ay taga-region na yon, matik dapat ikaw ay Maka-Duterte? May ganun ba? Well, pansin ko kasi parang may reputation na pag or talagang inaangkin nila na pag Visayas, Mindanao, solid Duterte Oo, yung daw. ganun. Pero hindi eh. Yung iba kasi talagang silent lang kasi gusto nilang magsalita pero every time na they dared to speak, binabanatan kasi sila and binubuli. And not only Kinukuyog. that, pati pamilya, dinadamay, pinopost, Yan. tapos binabash, ganon. So, eventually, parang natatakot na yung iba na magsalita. Pero nung sabi nila, nakita nila na, uy, ang tapang naman neto. So, parang nabuhayan daw sila ng loob. And we've been flooded with those messages of support. And sila din, sa kani-kanilang community, sabi nila, tumitindig na rin daw sila at bumuboses na rin daw sila. So, nakakatuwa. Pero hindi ka ba kinakabahan, Lovely? Dahil Uy, may dyan sa, Hello, hello. dyan sa Jensen, noong 90s kasi, na-ambush ako dyan eh. Oo, nakakatakot din yung Oo lugar. nga. Ikaw, hindi ka ba kinakabahan, no? Dahil, sabagay, dayo ko eh. Mas madali akong ambushin. Pero siyempre, yung mga tiga ron na, no? Hindi ba kayo natatakot? Lalo na ikaw. Do you receive death threats? Yeah, I do. Do you Eat them for breakfast. Yung mga ano nga, yung family ko nga actually natatakot kasi sa comments daw ng mga contents na anti-DDS, nakikita daw nila na pinapahanap na daw yung pamilya ko sa Mga ganon, Jensen, oo. ganon. So talagang, they fear. And nag-usap naman kami, sabi nila natatakot daw sila, pero they don't want me to stop. Okay. So they support it. Supported naman. They're very supportive. Pero yun nga, sabi namin kung may gagawin naman kasi talaga silang masama, that's on them. Well, ako, I just received the call right now. And apparently, hindi ko lang alam kung survey firm ang sumukat, pero more than 9,000 followers. Kung meron kayo, nasa live viewers sa Prof. Guido nyo Derecho. Kung meron makatanong kayo kay Lovely, now's the time, mga live viewers Ito natin. may comment si Ron. Meron. Tunay na mabuting Bisaya daw. Si Lovely. Bisayain mo yung sinabi mo. Bukod nga maayo nga. Kasi punta ko doon. Laging sinasabi, let's break the barriers and the break the connotations. Break away, brother. Parang gano'n. Laging sinasabi, parang joke lang yun. Hindi niya maintindihan ang joke ng Bisaya. Hindi niya maintindihan ang salita ng Bisaya. Na parang may nuanced. kabastos daw or something. Anong tingin mo dito? Do you get affected by that? And is that true? Okay, I'll have to make it clear na may mga expressions talaga kami na maaaring sexual pagdating sa mga Tagalog. Pero actually, we grew up hearing those words even from our parents. For example, actually, nasabi ko na to kay Sir Christian Esguerra last time. For example, yung... Sino yun? Walang kakwenta-kwenta ng mga podcaster yun. Ang bad mo. Ang kakwenta. Gulat nga ako, last Saturday, binati pa rin. Binabati ko ulit. Sige. For example, yung nanay ko, pag, kumbaga, scolding me, or pinagsasabihan ako, nalalamyan lang ako. So sasabihin, gaya-iya ra ng giti ni mo. So, giti is actually the private part of a woman. And kung lalaki ka naman, sasabihan ka, gaya-iya lang ng lagay ni mo. That's penis. Pero, that's like, Normal. parang normal. But, we don't joke on rape. Hindi kami nagjo-joke tungkol sa pagpatay. So, kailangan linawin yun. Kaya nga nakakagalit sa akin bilang Bisaya. Kasi parang binibigyan nila ng, kumbaga, masamang imahe. Yung mga Bisaya na, huy, hindi joke sa amin yung pagpatay. Pag sinabihan ka na papapatay ka, magpapablatter kami. Ganun, oo. Akala ko, hindi normal yun. Hindi normal yun. Okay. At hindi dapat gawing normal. Pero, Lovely, dahil isang comparative advantage mo, lalo na sa amin, ay yung wit at saka sarcasm mo. Ano ba yan? Natural sa'yo? Natutunan mo? No? Yung, kami kasi never kami naging sarcastic eh. Never. Witless kami. Definitely. Hindi witty yung katabi ko. Wigless din. Effort yan. Pero sa'yo, dahil yun yung isang strength mo. Yung, Salamat. yung sarcasm, ridicule, wit, no? Tsaka, siyempre,
yung intelligence mo, no? Na medyo kapos yung apat dito. This guy, can you apologize me when I'm dead? Laglagan na ba to? So, hindi ko rin alam, pero syempre, nagpapasalamat ako sa aking mga magulang. Dapat talaga sa Actually, magulang. yung mama ko, waray, so matapang talaga yun. matapang yung mga Hindi yun talaga umuurong. So, siguro sa kanya ko nakuha yung, yung Palaban. Palaban, yes. Yung tatay ko naman, nag-serve siya sa military. Yun. And pagka-retire niya, nag-radio commentator siya sa Butuan. May ganun din. Sa dugo mo pala siya. Oo. Militar na, radio commentator Radio commentator pa. No? pa. So, ang hilig nun mga Oy! Pambardagul. pagbardagulan. In Bisaya, ha? Yung Bisaya. So, meron din isang tambaloslos. Oy! Yes, so, Sabi ni Max Posada sa Bisaya here and we support you, Miss Lovely Granada. Kaisa ni mo mi. Ako, ko paano basahin yan? Sorry. Bro, parang Japanese ka, bro. Itong binasa ko. Kaisa ni mo mi. Di mo, Ni mo mi. Ano ba yan? Kaya siya, lovely, mathematician yung katabi ko eh. We're gonna get canceled. We are absolutely gonna get canceled. Ano ang mga bagay, dala actually two-pronged tayo kung paano mo sasagutin. Ano yung mga bagay na nagmulat sa'yo sa mga statements yung mga binabatikos mo, kunyari mga Duterte, na masasabi mong ito yung tumatak at ito yung mga battle cry mo na ayaw mong maulit nito at ayaw mo siyang gayahin ng iba, lalo na mga Bisaya? Siyempre, yung, actually, paulit-ulit ko ito sinasabi, yung mga rape jokes. Yun, talaga. Ayaw na ayaw ko nun. Kasi open naman ako neto since last year. As someone na biktima din ng pang-aabuso when I was younger. When I was younger. Yan, ulit. Baka may counted context kayo. Talagang ano siya, malaking bagay Personal. siya sa, it's personal to me na, alam mo yun, gagawin mong joke yung ganong bagay. Tapos, and then you present yourself, no, as someone who would eliminate crimes and criminalities, tapos ginagawa mong biro, yung ganong karumal-dumal na krimen. So, talagang ayoko nun. At syempre, yung, ano din, yung EJK, Yep. yung drug addiction kasi it's something that we have to cure eh. Hindi dapat pinagpapatay yung mga kababayan natin. Sabi mo nga, hindi joke yun eh, di ba? It's not a joke. So, yun po yung mga... So kung binabatikos ka, wala bang way na para yung kapwa mo Bisaya, ano man ang fence nila, alam mo ang defensor nila, parang gano'n. Defensor, O ano man ang mag-agree din sa sinasabi mo, or do you think they're blinded din kasi may gano'n yung dating administrasyon, pero somehow they support it? Well, actually, pinapa sa Diyos ko na lang din talaga. Kasi I believe na merong pamamaraan ang universe para ipakita sa kanila na yung pinapaniwalaan nila or yung sinusuportaan nila ay mali. For example, may mga pagpapamamas lang kasi sa Jensen recently eh. Tapos, yung mga tao na, may mga napapansin ako, they are seeking justice eh. Mga sumisigaw ng hustisya. Pero actually, dati, sila din yung nagja-justify ng extrajudicial killings. So parang nasabi ko, so, you know, may paraan talaga. I feel na pag naging personal sa'yo, saka mo siguro ma-realize. Of course, I don't wish that on people. Pero, yun, pinagpapasa Diyos ko na lang. As I continue to, you know, speak up my truth, Right. Pinagdadasal ko na sana mabuksan someday yung kanilang puso at isipan. Yun. Baka kasi hindi nila alam, very religious si Lovely at Uy, very hindi, active siya doon sa Ganun ba? kanyang Kaya pala close kay yung Padre religious Damaso. group mo, di ba? Kay Padre Llamas. Oo. Unlike sa mga erehe katulad Yo, El Pilito. Herehe. Pero itong siguro gusto nilang makilala muna si Lovely, no? Nang husto pa. Absolutely. Isala ka nga namin sa Ratata with Lovely Granada. Yan. Rototat. Hala. Nakuluhan na naman sila. Bakit amoy... Harsyadang tanong, tapatan at taran. Tahan. Tara na, mga atat. Simulan na natin ang Ratatat! Dito ko muna. Tanong, tapatan at tarantahan. Kanina narinig nyo si Secretary Garin sa ating Pilinex. Ngayon naman, si Lovely Granada sa ating Charot o Tulalo. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin
Ang charot ay hindi totoo. Hindi totoo. Ang trulalo ay Totoo. totoo. Okay. Tinuod man, okay? Oh, ito, lovely. Kapag Bisaya, guwapa. True lalo. Ako, lovely, kapag Bisaya, DDS ba? Automatic. Charot. Kapag nagkamali ba, ang sinusuportahan mo ay babatikusin mo? Yan. Charot. Yan. Okay. Kapag may tama ba? Wait, ikaw kalipay ko. Akala kanila may tama. Okay, Oh, kapag may ginawang tama ba, ang dati mong binabatikos ay pupurihin mo rin? True lalo. Oh! Oh, ito, papayag ka ba magsanib puwersa ang loyalista at pinklawan para labanan ang mga Duterte? Kailangan ba? Ay, may ganun ha? Oh, question. Question yun. Question yung sagot. Oh. Ako, bukas ka ba sa posibilidad na pumasok sa Hoy! larangan ng politika? Maraming Hoy! nagtatanong. Charot. Okay. Parang ako, charot. May kakayanan ba at kwalifikasyon si Bibi Inday Sara na maging presidente ng Pilipinas? Charot! With emphasis, ha? Ay. Atin ba ang West Philippine Sea? True lalo! Atin to! Yan po ang inyong ratata. Huwag na tayo mag-gap. Meron tayo kasi. Tuloy-tuloy na. Ano ininin natin? Singkong sikat ba? Bartagulan? O ano ba? Wala tayong oras na eh. German Cut! Herman Kat! Herman Kat! We're just doing this on the fly. We're just doing this on the fly. This isn't a show. Walang budol. Alan Herman sa Herman Cut. Herman Cut. 10K viewers. Okay, natin. Alam nyo, mga alaskador at alaskadora, pinag-usapan do last week. May mga pagkakataon sa ating pampublikong buhay na ang isang desisyon ay hindi nagtatapos ng usapan. Bagkus lalo pa nitong pinapalalim ang mga tanong. Ganun ang naging epekto ng desisyon ng Commission on Elections na iabsuelto si Senator Rodante Marcoleta sa kasong may kinalaman sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Sa papel, malinaw ang atol. Purely paper, kulang ang ebidensya, walang paglabag, tapos ang usapan. Pero kapag umatras tayo at tinignan ang mas malawak na larawan, may bahagi rito na hindi madaling ipaliwanag. Sapagkat sa parehong desisyon na naglinis sa pangalan ng kandidato, inatasan naman ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang donors dahil sa hindi umano nilang pag-file ng kani-kanilang ulat ng kontribusyon. Teka, what happened? What happened? What happened? So, sapat ang basehan para habulin ang nagbigay, pero hindi sapat para panagutin ang tumanggap. Yakyat bahay ba yan? Para sa karaniwang mamamayan, mahirap itong lunukin ng basta-basta. Parang hinating sinulid ang legal technicality na ito. At alam niyo naman ang kasabihan sa Ingles, technicalities are the refuge of the wrongdoers. Oh, lalo. Ang mga batas sa campaign finance ay simple sa kanilang pinakapuso, the spirit of the law, ika nga. Tandaan, hindi pinagbabawal ang pera sa politika, buti na lang. Ang mahalaga, malinaw, kompleto at maliwanag ang documentation nito. Pwede kang tumanggap, pwede kang gumastos, pero obligasyon mong ipakita kung paano at saan ito nanggaling. Ito ang kasundukan. Papayagan ng pera, kapalit, katotohanan. Dapat. Diba? Kaya ang SOSE ay hindi lang papel. Ito ay salamin kung saan nakikita ng publiko ang galaw ng impluensya. At kapag may dungis sa salaming yon, hindi yun simpleng pagkukulang lang. Okay, sabi ng COMELEC, nakatali sila sa ebidensya, hindi sa hinala. Hindi nito pwedeng ipagpalagay ang pagtanggap kung walang patunay at hindi ito pwedeng magparusa base lamang sa kutob. Tama yon. Pero ang pamamahala ay hindi lang umiikot sa kung ano ang kayang patunayan sa korte. Umiikot din ito sa kung ano ang paniniwalaan ng taong bayan. At dito pumapasok ang banggaan. Dahil kapag ang isang panig ay hinahabol at ang isa ay napapawalang sala, ang publiko ay napipilitang magtugtong ng kwento at hindi palaging pabor sa sistema. Ang nagiging sagot, hindi man ito tasang butas sa batas, nagbibigay ito ng pakiramdam na may puwang. At sa politika, ang pakiramdam na iyan ay madaling maging gawain. Sa huli, ang usapin ay hindi lang tungkol sa pera, kundi sa tiwala. Tiwala na patas ang halalan, tiwala na nakikita ang impluensya,
at tiwala na iisa ang sukatan ng pananagutan. Dahil ang tanong na naiiwan ay hindi lang kung nasunod ba ang batas, kundi kung nakita ba ng taong bayan na may hustisya. And that's German cut. Yan. Congratulations sa Comelec. Yeah. Nagtagumpay kayo na maging useless. Nagtagumpay kayo na maging abogado ng isang sinungaling. At higit sa lahat, ay sinet nyo yung template Yan. para sa mga politiko na tatakbo na sila ay magsisinungaling sa kanilang sose. No? Kaya with a Comelec like this, Yan. Who needs? who needs Ako, Melek. offender? No? Correct. Ang laking tulong nyo. Gigil ako sa inyo. Kaya kami na German cut. Ako gusto kong kunin yung komento mo, pero in Bisaya. Anong komento mo? Kasi sa ating mga viewers sa Bisaya. Sige nga. Komento tungkol sa... Doon sa sinabi sa Comelec. Sige. O mao gani na ang giingon na ako nga actually ako ang dugangan ang giingon ni Sec Ronald no. Kining Comelec nagpasaway gid ni sila. Yan. Daghan na gyud na ang magbinuang tungod sa inyong gibuhat. Yan. So sige, padayon pa mo sa inyong pagkauplok. Yan. Yan. Kuwang-kuwa ko yun. Pahabol pa. Eh dahil sa ganitong klaseng desisyon, eh lalong hindi malalaman ng mga botante kung sino pinopondahan ng China, sino pinopondahan ng Pogo Lord, sino pinopondahan ng drug lords. Yun. No? Hapa-hapo lang, no? Magayos kayo. Yan. Okay. O, dumiretso na tayo sa Bartagulan habang mainit. Bartagulan na, Dari na! Bartagulan! Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan! Bawal ang takot, dapat todo prangka. Ibel pa. Oh. Hindi, ayoko na sana siya yung patulan. Pero di ako nakaiwas eh. Okay. Nakita ko kahapon yung isang post niya eh. Uy. Yung aking paboritong senador. Ay, sino? Ano to? Robin Hood Padilla. Nakipag-pisto sa iyo yun eh. Oo naman, no? Kaya nga hindi ko, ayoko na sana eh. Nasabi niya ay, ang krisis na ito ay wala pang malinaw na katapusan. Uy, yun. Tama? Tama. Oo. O, okay na sana yun eh. Tama. Eh, dinagdagan pa. Ay, meron. Ano? Walang ibang solusyon kung hindi federalismo. Uy! Unicameral parliamentary form of government. Baka hindi nyo kasi alam, siya yung head ng committee on, committee. electoral reforms. Reforms. Yung Naglalakad na. tapos dinagdagan pa. Makipagmalaliman ng relasyon Saan? sa ating mga kapit na bansa. Yan. Tulad ng? Tulad ng? Guess? Yeah. Yes, China. At hindi kailangan ang band-aid solution na pampapogi lamang. Coming from him, ha? Parang kailangan ko magpapogi. Pero okay na, purgada na yun. No? Ang kung ko lang dito kay Robin Hood Padilla, sinabi na yan ni Juan kanina, no dati, ni President Digong eh. Siya ay gusto niya ng federal system. Tapos, Sagot sa ang lahat. modelo niya ng federal system ay France. Hindi po federal. Federal ang France. Kaya linawin lang. Tapos may sayaw pa, Sek, di ba? Yung Pepe Dede. Diba? Pero Masimuha ka nun. alam nyo, ako sang-ayon ako sa federalismo. Pero wag niyong kalimutan, there are 1,001 different versions Absolutely. of federalism. Basa-basa muna. Kaya, wag mabilis magsabi ng federalism. Maganda yan. No? Decentralization of power, of natural resources, of wealth. Diba? Agree. Pero, pag malinaw yung iyong modelo, that's the first step. Correct. Second step, kailangan dyan ng requirements Yun. para mag-shift to a federal system. Halimbawa, kung magpe-federate ka bukas, ang pine-federate mo ay warlordism. Yan. Ang pine-federate mo ay poverty. Ang pine-federate mo ay inequality. Diba? Kaya, bago maglabas ng statement ng ganyan, pakiayos muna. Yan. Ano ba yung modelo at ano yung mga requirements Correct. para dyan. Dahil yung si Cartoon Network, sa The Hague ngayon, yan ang sinasabi niya dati. Tapos kaya ine-echo mo. nga. Tapos akala mo matalino ka. Magayos lang, di ba? Dahil Pero mo, si Robin gitna ng krisis, yan ang gagawin mo. Sek naman, di ba si Robin sumusunod lang kay Batman? Oo.
Sa bagay. Oo. Bagay. Sabi ko ba si Batman naka-brief sa labas? Ako naka-brief naman. Tanga, sumunod kay Batman. Nag-brief. Wala pa siyang panalo. Oo, para kayong suntay. Tapaksyo. Anyway, yun lang. No? Paano ba? Wala tayo sa oras. Kaya marami Kaya, pa akong wala gusto kang pasali. ibardagul eh. Pero, Sabi ko 10,700 live viewers here dahil kay Lovely Ating mga 10,700 viewers na nagtatanong, ang France po ay isang semi-presidential republic. Yan. Hindi po yan federalist. At wala pong debate dyan. Speaking of debate, Yes, may kadebate ka daw at kumasa na ba? At anong debate ba ang gusto mo kung sakasakali? paliwanag mo yung context. Sorry. May konteksto. May hinamon ka daw na magdedebate si VP Sara. Pero wala pa tayong naririnig na kung kakasa siya o ano man. At meron pa ibang gusto atang makipagsali sa debate. Kung may debate, anong mga topics ba dapat ang gusto mong i-debate? Actually, yun, inasabi ko na nga rin ito sa mga previous interviews. Yun na, assessment on the war on drugs. Kasi yun yung gusto niyang mag-continue eh. Yun yung gustong ipagpatuloy nila if ever na siya yung maging presidente. So an honest assessment of her father's drug war or version of drug war. War on drugs. And then, yes, war on drugs. And then yung anti-political dynasty bill. Okay. And then, third is the broader direction of the Philippines, yung direksyon niya. Kung saan tayo patungo? Oo. Kung saan tayo patungo. O kung saan niya gustong patungo. Yes, Oo. kung siya ang magiging presidente ng Pilipinas. Uy nga pala, may kaklase ako na nagsabi na yung mga binigay ko dong topics, ano daw, hindi naman daw pang debate. Ano daw siya, parang pang interview daw. Kaklase mo ba talaga yun? Kaklase mo talaga? Kaklase ko yun, Kaklase mo. elementary. Talagang, ano siya, nag-post siya doon na sabi Row niya, 1, row 4. Ay, sorry po. Uy, pero ano yun debater yun. Kaya nga na-shock ako. Parang iniisip niya kasi na kapag debate topic, kailangan naka-ano siya, this house believes that. Ganun yung format. ano Pag talaga? presidential debates naman, it has to be a broader topic, diba? And then you will, relevant. and relevant. And then you will have to ask her position on the matter. So, yun lang masasabi ko. Okay. O bago tayo magtapos, siyempre, kailangan lahat ng pinag-usapan dito ay katotohanan. Tama. Diba? Kaya tayo ay mag-taxi! Yun, no? Katotohanan dahil 4 alas Fact. Sheet. para sa bayan lagi 4 alas Ano ba ang kalagahan ng mga batas at paano malalaman na gumagana ito para sa kabutihan? Mag-fact sheet nga tayo. Una, ang batas. Ginawa para mapanagot, hindi para gawing palusot. Ang mga nagnanais na gawing baluktot, para lang kumurakot. Fact sheet kayo! Ang nagpapatupad ng batas kapag ginawang depensa na mahina ang batas, hindi karapat-dapat umupo at mamuno dahil pinahihina lang niya ang institusyon na dapat tumutugon sa kapakanan ng bayan, hindi ng ilan. Fact sheet kayo! Ang batas ay dapat ipaliwanag sa dahilan kung bakit ito kinakailangan. Ito ipatupad sa dapat nitong pagtibayin. Kumatig sa dapat nitong paboran. Yan. Ang paggawa ng tama para ang mali ay hindi pamarisan. Fact sheet kayo! Ang batas ay nagbabago rin sa agos ng panahon. Tama. Para tumugon sa nagbabagong teknolohiya, kasanayan at kaganapan at para lubos na pagsilbihan at protektahan ang mamamayan. Fact sheet kayo! Ang batas ay dariyan para magsilbing sandigan sa pantay na pagpapatupad ng Tama. hustisya. Kung palalampasin ang mga lantaran kung lumabag, hindi na ito batas, kundi butas na maglulubog sa kredibilidad ng ating mga institusyon. Fact sheet kayo! Ang batas ay mula sa mga mambabatas, pero Talaga? dapat hindi sila ang makikinabang, Yan. hindi taong bayan. Ah. Kung para sa proteksyon ito ng kanilang negosyo at angkan, gatasan lang ito ng kanilang kapangyarihan. Fact sheet kayo! Ang batas hindi nasusukat sa dami ng abogado. Katulad nung isa na merong billboard, Mr. Sex Appeal, na nagtatanggol sa'yo. Hindi rin dapat ito nagpapadikta sa bikat ng impluensya at politika. Fact sheet kayo! Ang
batas naman, karaniwan nagtatakda kung ano ang mabuti, kung ano ang pantay at patas, at kung ano ang makatarungan. Teka lang, ito ang dapat bulag sa anumang estado mo sa buhay. Shit kayo! Pero bilang mamamayan, hindi dapat tayo nagbubulag-bulagan sa pang-aabuso ng mga tao sa kapangyarihan. Walang sino man ang nasa ibabaw ng batas. Walang sino man ang dapat makalusot sa batas. Tama. Lahat ng magkasala dapat managot sa batas. Shit kayo! Huwag Pamarisan! Huwag pamarisan. Pamarisan. Ikaw ba ay may panata sa katotohanan? Mahuwiling ka bang pumirma sa panata sa katotohanan? Baka mapahamak True ka. lalo. Yeah! Sa ating panata sa katotohanan, pirma si Miss Lovely Granada. Ayan. Ang niyo ating po panata sa katotohanan dapat nasa puso nyo rin, no? Ba't tayo natawa kanina? Ano? Ayan. Tawa ka ng tawa kayo. Seryoso kami. Tawa ka ng tawa. Ano ba ginatawanan mo? Kasi ascendant si Prof, parang gusto ko sumigaw eh. Kaya ako, Sa ganda ng intonation, di ba? kala ko nanliliit ka sa amin ni Prof eh. Naliliit sa akin. Ipitikin ko sana tenga mo eh. May puso ka. At yan po ang aming guest, si Miss Lovely Granada. Salamat. Thank you Susunod, so imbentahan ka namin sa mas mahaba pa dahil napakarami mo mga fans dito. Yes. At sa aming mga live viewers, Team Replay, mamayang gabi rin po, meron kaming Hoy, replay mamayang gabi. sa PRTV, alas 6 ng gabi. Huwag niyo makakalimutan. Mamayang gabi. Sa next Saturday, abangan niyo muli ang Quattro Alas! Ayun, mga kabayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa isang halos na oras ng makabuluhang talakayan. Sa bawat issue, may iba't ibang anggulo. Hello, Giselle Apia! Sa bawat istorya, may iba't ibang kwento. Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto. Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko, Dito lamang sa Quattro Alas! Quatro alas. Walang kakala. Magkakaiba ng personalidad. Iba-iba pero isa. Pero hindi atras. Talakay inisyong nagliliyab. dati ang reklamo nyo ilaw. Ngayon reklamo nyo aircon. They're just not pleasing these guys. Mareklamo alas! Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.